Magandang araw mga bata, maligayang pagbabalik sa ating munting channel. Ang ating aralin ngayon sa ating asignaturang Filipino ay naipahahayag ang sariling ideya, damdamin o reaksyon tungkol sa napakinggan na basang teksto, alamat, tugma o tula at tekstong pang-impormasyon para sa week 6 ng ikalawang markahan. Sa araling ito, inaasahang makakamit mo ang kasanayan na makapagpapahayag ng iyong sariling ideya, damdamin at reaksyon tungkol sa napakinggan o nabasang kwento, alamat, tugma, tula at tekstong pang-impormasyon. Magbalik-aral muna tayo. Ibigay ang hinihingi ng pangusap. Piliin ang sagot sa loob ng kahon sa ibaba. Gawin ito sa inyong kwaderno. Ang mga pagpipilian ay tauhan, wakas, tagpuan, panimula at kasukdulan. Number 1. Ito ang katapusan ng kwento. Tama, wakas. Number 2. Ito ang mga gumaganap sa kwento. Magaling, mga tauhan. Number 3. Ito ang pinangyarihan ng isang kwento. Napakagaling, tagpuan. Number 4. Dito kadalasang ipinapakilala ang mga tauhan sa kwento. Correct, panimula. Number 5. Ito ay ang gitnang bahagi ng kwento kung saan nabibigyang solusyon ang suliranin. Very good, kasukdulan. Dumako na tayo sa ating aralin ngayon. Ang pagpapahayag ay ang pagbibigay ng nasasaloob ng isang tao. Maaring ito ay kaalaman o paniniwala. Ang mga halimbawa nito ay ang ideya, damdamin at reaksyon. Ang ideya ay anumang pananaw o kuro-kuro na nangyayari sa isip bunga ng pag-unawa sa narinig o nabasa. Ang damdamin ay ang nararamdaman ng isang tao sa tuwing may naririnig, nababasa o nakikitang isang pangyayari. Samantala, ang reaksyon ay pagbibigay ng hatol o pasya sa kawastuhan at kahusayan ng isang napakinggan o nabasa. Basahin ang isang maikling kwento na pinamagatang Ang Bilin ni Ina at alamin ang inyong sariling damdamin o reaksyon sa kwentong ito. Ang Bilin ni Ina. Tuwing Sabado, tinutulungan ko ang aking nanay sa pagtitinda ng ulam. Masarap siyang magluto kaya dinarayo kami ng mga tao sa aming maliit na dampa. Si tatay naman ay driver ng truck. Isang araw, inutusan ako ni nanay na bumili sa pamilihan. Chris, bumili ka ng 3 kilong kamatis. Sabi niya. Opo, inay. Uubusin ko lang po itong iniinom kong gatas. Lagay mo ang pera mo sa bulsa mo at maraming tao sa pamilihan. Bilin ni nanay. Hawakan ko na lang itong pera. Bulong ko sa sarili. Bit-bit ang maliit na timba. Sumakay ako sa jeep. Pagdating sa tindahan, nagulat ako at wala na sa mga kamay ko ang pera. Kumabog ang aking dibdib, kaya binalikan ko ang kalsadang aking dinaanan kanina. Ngunit hindi ko nakita ang pera. Maya-maya'y dumating sina Brando at Brenda. Ikinuwento ko sa kanila ang pangyayari. Bigla silang nagtawanan. Ikaw talaga, Chris. Ayan, nasa timba mo lang ang pera, sabi ni Brenda. Oo nga. Sa susunod, susundin ko na ang bilin ni nanay na ilagay ang pera sa bulsa. Nakangiting wika ko.
Sagutin ang sumusunod na tanong tungkol sa kwentong binasa. Gawin ito sa kwaderno. Sino ang mga tauhan sa kwento? Very good! Si Chris, si Nanay, Brando at Brenda. Number 2. Ano ang ipinabili ng nanay kay Chris? Tama ka dyan! 3 kilong kamatis. Ikatlo, ano ang nangyari sa pera na hawak-hawak ni Chris? Magaling! Akala niya ay nawala pero nakalimutan lang pala niya kung saan niya inilagay. Number 4. Ano ang mararamdaman mo kung hindi mo makita ang pera na ibinigay ng iyong nanay? Tama ka, nakakalungkot nga ito. Dumako tayo sa ating unang gawain. Ilagay ang check sa angkop na reaksyon sa bawat sitwasyon. Number 1. Inutusan si Chris ng kanyang nanay na bumili ng sampalok pero tatapusin daw muna niya ang kanyang pinapanood. Susundin agad niya ang utos ng nanay. Tatapusin muna niya ang pinapanood. Tama ka! Susundin agad niya ang utos ng nanay. Number 2. Pinaalalahanan ng nanay si Chris na ilagay ang pera sa bulsa niya dahil maraming tao sa pamilihan. Para sa akin, hindi na dapat paalalahanan si Chris dahil malaki na siya. Sa tingin ko, gusto ng nanay ni Chris na mag-ingat siya sa pamilihan. Correct ka dyan. Gusto ng nanay ni Chris na mag-ingat siya sa pamilihan. Number 3. Pinagtawanan ng magkaibigang Brando at Brenda si Chris. Hindi dapat dahil kaawa-awa na nga si Chris. Ang sama naman nila. Tama ka. Number 4. Napag-isip-isip ni Chris na dapat sundin ang bili ng ina sa susunod nitong ipapautos. Dapat lang dahil mali naman talaga ang ginawa niyang hindi pagsunod sa kanyang ina. Tinanggap niya ang kanyang pagkakamali. Check ka dyan. Tinanggap niya ang kanyang pagkakamali. Number 5. Nakita ni Chris ang isang matanda na hirap tumawid sa kalsada. Tinulungan niya itong makatawid. Tutularan ko ang kanyang ginawa. Hindi ko papansinin ang kanyang ginawa. Very good! Isang halimbawa ng tekstong impormatibo ay ang talambuhay. Ang talambuhay ay isang akdang naglalahad ng kasaysayan o mahalagang tala, pangyayari at impormasyon tungkol sa buhay ng isang tao. Sinusulat ito hindi para suriin ang tagumpay at kabiguan kundi upang kalaunan ay magamit na huwaran ng iba. Basahin natin ang maikling talambuhay ni Dr. Jose Rizal. Ang ating pambansang bayani ay si Dr. Jose Protasio Alonso Mercado y Realonda Rizal. Anak siya ng mag-asawang Teodora Alonso at Francisco Mercado. Ipinanganak siya noong June 19, 1861 sa Calamba, Laguna. Namatay siya noong ika-30 ng Disyembre taong 1896 sa pamamagitan ng firing squad. Marami siyang tinapos na kurso kabilang na ang medisina. Isa rin siyang pintor at sculptor.
Ngayong December 30, 2021 ang ika-125 taong anibersaryo ng kanyang pagkamatay. Dumako na tayo sa ating ikalawang gawain. Isulat ang sariling ideya, damdamin o reaksyon tungkol sa napakinggan na basang talambuhay. Isulat sa kwaderno ang iyong sagot. Ano ang buong pangalan ng ating pambansang bayani? Very good. Jose Protasio Alonso Mercado y Realonda Rizal. Ikalawa, kailan ang kanyang kaarawan? Napakahusay, June 19, 1861. Number 3, saan siya isinilang? Tumpak ka dyan sa Calamba, Laguna. Number 4, sa iyong palagay, bakit siya ang napiling ating pambansang bayani? Napakahusay, sinugal niya ang buhay dahil sa ipinaglaban niyang kalayaan ng bansa gamit ang kanyang talino at husay sa pagsusulat. Number 5, paano mo maipapakita ang pagpapahalaga sa mga ginawa ng ating mga bayani? Magaling! Makiisa sa pag-alaala sa kanilang mga sakripisyo at pakikipaglabang ginawa. Gawing inspirasyon ang pagmamahal nila sa bayan. Ano naman ang alamat? Ito ay isang uri ng kwentong bayan na nagsasalaysay o nagsasaad ng pinagmulan ng isang bagay, lugar, pangyayari o katawagan. Ito ay karaniwang kathang-isip at ito ay pasaling-salin mula pa sa panahon ng ating mga ninuno. Lumako na tayo sa ating ikatlong gawain. Isulat ang sariling ideya, damdamin o reaksyon tungkol sa napakinggan na basang alamat. Sulat sa kwaderno ang sagot. Alamat ng mangga. Kaisa-isang anak ni na Aling Maria at Mang Juan si Ben. Mabait at matulungin siya. Nagmana siya sa kanyang mga magulang na mababait naman. Isang araw, isang matandang pulubi ang kinaawaan ni Ben. Inuwi niya ang pulubi sa bahay, ipinagluto at pinakain. Isang araw naman, samantalang nangangahoy, isang matandang gutom na gutom ang nasalubong niya. Pinakain din niya ito at binigyan ng damit. Makaraan ang ilang panahon, nagkasakit si Ben. Sa kabila ng pagsisikap ng mag-asawa na pagalingin ng anak, lumubha pa rin ang kanyang kalagayan hanggang sa saybawian na ng buhay. Ganun na lamang ang iyak ng mag-asawa. Kinabukasan, habang nakaburol ang kanilang anak, dumating ang isang diwata. Hiningi nito ang puso ni Ben. Ibinao ng diwata ang puso sa isang bundok. Ito ay naging punong kahoy na may bungang hugis puso. Marami ang nakikinabang ngayon sa bungang ito. Sagutin natin ang mga katanungan mula sa alamat. Number 1. Paano mo ilalarawan si Ben? Tama ka dyan, si Ben ay mabait at matulungin. Ikalawa, ano ang isinisimbolo ng hugis ng prutas na tumubo? Magaling, isinisimbolo nito ang puso ni Ben na mabait at mabuti. Number 3, anong kaugalian ng pamilyang Pilipino ang sinasalamin sa mga pangyayari sa binasang alamat? Mahusay, pagiging matulungin at maawain. Tandaan natin mga bata, sa pagpapahayag ng sariling ideya o damdamin, mahalagang matutuhan ang wastong gamit ng mga salita upang maging kapanipaniwala o kahika-hikayat ang pahayag. Ang mahahalagang detalye ay makakatulong upang masagot ang mga tanong sa pagpapahayag ng sariling ideya o damdamin
tungkol sa napakinggang kwento, alamat, tugma o tula at tekstong pang-impormasyon. Isagawa. Basahin at unawaing mabuti ang tula. Isulat ang titik ng tamang sagot para sa mga katanungan sa iyong kwaderno. Ang ama't ina ko. Sa lahat ng tao dito sa mundo, wala pang tutulad sa ama't ina ko. Sila ay naghirap, sila ay nagsikap, na ako'y lumaki at sumayang ganap. Kaya naman ngayon ay lagi kong layon sa aking magulang, ako'y makatulong. Sagutin natin. Sulat ang sagot sa kwaderno. Number 1. Sino ang tumutula? A. Anak, B. Ama, C. Ina. Good job! Letter A. Number 2. Sino ang kailangang pasalamatan? A. Anak, B. Ama, C. Magulang. Thumbs up sa'yo. Tama ka. Letter C. Number 3. Paano mo ilalarawan ang ama't ina mo? A. Salbahe, B. Manloloko, C. Mapagmahal. Correct ka dyan. Letter C. Number 4. Balang araw, ano ang isusukli mo sa iyong magulang? A. Alagaan, B. Pabayaan, C. Iwanan. Wow, very good. Letter A. Number 5. Ano ang naging damdamin o reaksyon mo tungkol sa nabasang tula? A. Nalungkot, B. Masaya, C. Nagalit. Magaling. Letter B. Payahin. Ano ang naaangkop na reaksyon sa sumusunod na mga sitwasyon? Sulat ang letra ng wastong sagot sa kwaderno. Number 1. Ikaw ang napiling sumali sa patimpalak sa pagguhit. Alam mong may mas magaling pa sa'yo sa pagguhit. Letter A. Sasali pa rin ako dahil ako ang napili. B. Sasabihin ko sa aking guro na may isa kaming kaklase na mas magaling sa akin sa pagguhit. Letter C. Hindi ako sasali kahit ako ang napili. Tama ka dyan. Letter A. Sasali pa rin dahil ako ang napili. Number 2. Nanonood ka ng paborito mong palabas sa telebisyon nang dumating ang iyong tatay at hiniling na ilipat ang estasyon sa basketball. A. Sasabihin ko sa tatay na maghintay na matapos ako sa panonood bago ko ilipat ang estasyon. Letter B. Pagbibigyan ko ang tatay na ilipat ang estasyon sa palabas na basketball. Letter C. Hindi ko papansinin ang tatay ko. Tama ka ulit dyan. Letter B. Number 3. Nais mong sumama sa pamimili ng iyong nanay, ngunit pinagbabantay ka sa nakababata mong kapatid. A. Isasama ko na lang si Bunso sa palengke. B. Aalagaan ko na lang si Bunso. Letter C. Pipilitin ko si nanay na isama ako sa palengke. Magaling. Letter B. Number 4. Nakatanggap ka ng regalo na laruang kotse noong Pasko, pero mas gusto mo ay laruang eroplano. A. Paglalaruan ko na lang ang laruang kotse. Letter B. Ibibigay ko ito sa kuya ko dahil paborito niya ang laruang kotse. Letter C. Sisirain ko ang laruang kotse para bilhan ako ng bagong laruan. Tama ka. Letter A. Number 5. Mabait at matalinong bata si Lito. Paminsan-minsan, binibigyan niya ng baon ang kanyang kaklase na si Ramon.
A. Mag-aaral akong mabuti para maging katulad din ako ni Lito. Letter B. Bibigyan ko rin ng pagkain ang kaklase kong walang baon. Letter C. Pagdadamutan ko ang aking kamag-aral na walang baon. Magaling, maaring letter A o kaya ay letter B. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam!